Gusto nyo bang mawala ang kalayaan ninyo, mga kaistorya? Gusto po ba ninyo na masagkaan yung mga karapatan ninyo? Madali lang po ang paraan. Magpasako po tayo sa China, isang bansang komunismo. Ang sabi po ng mga balita, dalawa yung magkaugnay na balita nga na-research ko, mga kaistorya. May pinaplano ang China sa Pilipinas sa 2028 presidential election. Nakabantay sila, mga kaistorya, at ako naniniwala, gumagalaw sila ngayon. Dahil ako naniniwala, base sa mga research ko po, mga kaistorya, at mga lihitimo naman, ang mga references na ginagamit ko ay nakikialam talaga ang China sa politika sa Pilipinas. Plano ng China na magluklok ng isang presidente na pumapabor sa kanila. At kaugnay pang balita, sabi ng isang mainstream, kaya ganoon ang galawan kumbaga nitong mga ilang senador na pumapabor sa China, kasi kinakalkula na nila na isang pro-China ang magiging presidente sa 2028. Aba, ay nakakaalarma naman ang mga balita na yan, mga kaistorya. Ngayon ay unti-unti nating naiintindihan kung bakit ganoon ang mga napapansin natin sa ilang mga elected officials po natin. Yan po ang pag-uusapan natin, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike at dagdagan pa po natin ng mga balita. Anibersaryo po ngayon ng pagkakahuli kay former President Rodrigo Duterte nang siya ay maipadala po doon sa ICC sa Netherlands. At kumilos po, mga kaistorya, si Senator Amy Marcos na naman ng isang resolusyon. Nako naman, oo. Okay, wag na po nating patagalin pa ito. Ipakita ko na po sa inyo ang ating mga references. Ito ay marami ito, mga kaistorya, pero paiiksiin ko na lang para po hindi maging boring po para sa inyo. Ano ho, mga kaistorya, tingnan ninyo ito ha. Ito nasa Facebook pero balita ng News 5. Tiyak umano na susuportahan ng China ang sinumang kandidato sa 2028 elections na papabor sa kanila pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Ang tanging dahilan pala kung bakit gagawin niya ng China, West Philippine Sea. Actually, dalawang dahilan na yan. West Philippine Sea at saka po Taiwan. Magkaugnayan, mga kaistorya. Ito pa. Ito naman sa YouTube, balita rin ni News 5. PCG, China, posibleng impluensyahan ang 2028 presidential elections. Naku, ayan na naman tayo sa mga ganyang Ayan mga kaistorya, nakakaalarma, no? Ito pa. Delikado Parang ibang pakiramdam ko sa mga balita na ito PH China disputes link to 2028 presidential election. Nako, isang eksperto ang may sabi nito, mga kaistorya. Isang dating Solicitor General. Nako po, ayan na naman tayo. Ito pa. Isa-isahin natin, ipakita natin lahat. UNTV naman ito. China nakabantay sa 2028 polls election. Kandidatong pro-China posibleng suportahan. May idea na ba kayo kung sino? Mga kaistorya, kayo ang sumagot ha. Huwag sa akin manggaling. Ito, tingnan ninyo. Balita ni Rappler, mainstream. Basahin ko yung kanilang caption. This explains why certain senators parade their pro-China loyalties with brazen shamelessness. Anong ibig sabihin? Ito na ang nagpapaliwanag. Dito na natin na maiintindihan kung bakit yung ilang mga senador ay hantaran nilang ipinangangalandakan yung kanilang yung kanilang loyalty sa China. Ang binanggit pa ng termino, brazen shamelessness, kumbaga bulgarang kawalang hiyaan. Writes Rappler's Herbie Gomez, they are not bold out of principle, but because they are already calculating that the next president will be China back again. Nako. Pag binasa mo yung kanilang online news article, mga kaistorya, may mababasa ka dun, puppet. Kumbagay, puppet ng China. Yan nga sa kanyang illustration How many Filipinos learn to love China's puppet show? Diba, mga kaistorya? Sige, basahin natin. Yung sinabi po hindi na siya Commodore ngayon. Siya po ay Rear Admiral Tariela na.
kasi nga na-promote na siya, 2-star na ang ranggo niya ngayon. Tariela 2028 poll, outcome a concern for China. Alam nyo naman kasi, yan din yung dahilan kung bakit po mga ka-istor gusto nilang patalsikan si PBBM, palayasin dito yung EDCA kasi malaking tinik sa lalamunan nila si PBBM at malaking hadlang sa plano nila yung EDCA. Anong plano? Sakupin ang West Philippine Sea, imilitarize nila para mapadali ang pag-invade nila sa Taiwan. Yun naman talaga yun eh. It will be, dito muna sa first paragraph, the outcome of the 2028 national elections is a concern for China as it could carve out policy direction on the West Philippine Sea. According to Philippine Coast Guard, ito po ay kumbaga mga ka-istor, hindi pa na-promote si Commodore kasi February pa po ito ngayon ay Rear Admiral na po It will be to their disadvantage if the next president continues what President Marcos has been doing so far, exposing Chinese aggression. Yung mga kawalang-hiyan kasi ng China, ini-expose ng administrasyon ni PBBM. Dihado ang China kung ang susunod na presidente ay ipagpapatuloy yung ginagawa ngayon ni PBBM na ipinangangalandakan nga yung pangwawalang hiya sa atin ng China dyan po sa WPS. Kaya mga kaistorya, ako naniniwala ako na gagawa ng paraan sila para po siraan si PBBM at para naman i-promote yung posibleng kandidato na pumapabor sa kanila. Kasi pag nasiraan po nila si PBBM, sira po yung endorsement power ng presidente. Ganon yun. Ang mangyayari dyan, i-brainwash po nila ang publiko. The Commodore believes that the Chinese embassy's remarks are part of a concerted effort to silence the transparency measures engaged by the Philippine government and WPS. In a speech, umatake na naman pagkabulol ko. Pasensya na. In a speech, Tariela noted a calibrated strategy. Pag sinabing calibrated strategy, talagang napakaingat nila sa ginagawa. Planado. Kung ganon. From trolls. Marami yan sa social media, lalo na sa Facebook. And online commentators that frames. Gamit pa nga ng mga vloggers, di ba? WPS issues to be handled diplomatically by the DFA, excluding multi-agency involvement. Totoo yan. Actually, maraming mga trolls na Facebook account. Magkaramihan sa mga yan, nakalak ang profile. Ginagamit ng China, mga kaistorya. Bakit binanggit dito si Vice President Sara Duterte? Surprisingly, this very line was picked up by our leading presidentiable Vice President Sara Duterte, who rarely weighs in on WPS matters. Si VP Sara ba ay umimik na? Na para man lang ipagtanggol yung mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea na winawalang hiya ng China. May narinig na ba kayong ganun, mga kaistorya? Comment po kayo dyan. As you assess your candidates, whether for President in the Senate or District Representative in the Congress, there is always a reason for you to weigh in on whether that politician will support or fight or not. Actually, alam nyo, mga kaistorya, noon pang midterm election, nag-warning na po ang isang dating mataas na opisyal po ng Supreme Court na mag-ingat kayo na mga butante sa pagboto ninyo. Kasi meron mga politiko na mga pro-China. Pag nanalo yan, ang ipaglalaban yan ay yung interest ng China. Natupad o hindi? Natupad yung warning po na yun, mga kaistorya. Yan po si former Associate Justice Antonio Carpio ang nagsabi niyan. Ito ginamit ko na ito dati sa isa kong content. Basahin ko sa inyo. Carpio warns voters against supporting pro-China candidates. February 17, 2025 po yan. Na balita. Basahin ko. Voters should be careful not to vote Manchurian candidates. Yung Manchuria po kasi, mga kaistorya, yan yung kumbaga ancient name ng China. Or those who are being used as puppets. Mag-ingat kayo na wag ninyong iboto yung mga Manchurian candidates o yung mga politiko ng China. O yung mga puppet ng China.
Another country, yung another country, kung mo binanggit na niya yung Manchuria, mga ka-history, China yan. Particularly those who will do China's bidding, according to former Associate Justice Antonio Carpio. In a statement released by the Strat-Based Institute on Monday, Carpio cautioned voters, pinag-iingat nun ang mga botante. Since there is a country that wants to grab the Philippines' maritime zones and island territories. Anong ibig sabihin nun? Meron isang bansa na gustong agawin sa atin. Yung maritime zones, yung karagatan natin, at yung mga islang teritoryo natin. Kabilang dun, Pag-asa Island. Sino yun? China. Kaya tayo pinag-iingat na yung kaso, may mga botanteng ewan. Ayaw ko na lang sa akin manggaling yung salita, So, we should be careful not to vote for Manchurian candidates. Candidates who will do China's bidding. Gagawin nila kung ano yung gusto ng China. Ipaglalaban nila kung ano yung ipinaglalaban ng China. Mga kaistorya. Dito pa sa baba. And we have seen in the past, recent past, that there have been candidates who, when they won, were favoring China against our national interest. So we should avoid such situations because we just might lose the West Philippine Sea. Nakita na natin sa mga nakaraan kailan lang. Na may mga kandidato, politiko yan. Nung nanalo mga kaistorya, ay ayun na, pumapabor na sa China, ang ipinaglalaban na nila, mga kaistorya, yung interest ng China, laban na sa interest ng Pilipinas. Iwasan natin ang ganong sitwasyon. Baka mawala sa atin ang West Philippine Sea. Nakikita natin yan ngayon. Marami yan ngayon dyan sa Senado. Diba, mga kaistorya? Carpio said, these candidates get financial backing from the Asian superpower, so they would push for its interests once elected. O si Carpio ang may sabi, hindi ako, ipinapaliwanag ko lang. Binabayaran yan ng China. Sabi yan ang tinatawag niya dyan na Asian superpower, walang iba po kung hindi ang China. Binabayaran yung mga politiko na yan ng China para isulong nila yung interest ng China pag nanalo sila sa eleksyon. Once elected, they will say, the Philippines has no right to name the West Philippine Sea as West Philippine Sea. Pag nanalo sila, West Philippine Sea ng issue ay sasabihin nila, walang karapatan ang Pilipinas na pangalanan ang West Philippine Sea na West Philippine Sea. Kagaya ni former President Rodrigo Duterte. They will say, the arbitral award is a scrap of paper. Totoong sinabi yan ng former President Rodrigo Duterte. I will throw that into the waste basket. Totoo naman sinabi yan ni former President, mga kaistorya. Oo. Those are the words that China wants to hear. Yun ang mga salitang gustong marinig ng China. Duterte even said, we have lost already the West Philippine Sea. Sinabi din ni dating presidente na nawala na natin ang West Philippine Sea. Nasa posisyon na ng China ang West Philippine Sea. Totoo yan. Sinabi niya din yan. At yan ay napanood ko. Hanggang ngayon, mariresearch nyo pa yan. May mga video pa na ganyan ngayon, mga kaistorya. Oo. Ang sabi pa rito, he did not mention the names of these candidates but drop hints that they are vocal supporters of Duterte. Yung mga politiko na yun na tinatawag niyang Manchurian candidates, politiko na sinusuportahan ng China, ay vocal supporters daw po ng Duterte. Although lately, because it's election time na, so on and so forth, hindi ko nababasahin pa yan. Malinaw na sa inyo yan. Mga kaistorya. Okay, dito na tayo sa karagdagang balita. Si VP Sara, mga kaistorya, of course, meron na naman siyang official statement. Pinaparot na naman yan, nire-reiterate na naman yan na yung pagkidnap kay former President Rodrigo Duterte, pinadala sa ICC, sinisisi ang gobyernong ito, labag sa karapanatang pantao, so on and so forth. Ganun din ang sinasabi ni Pulong, mga kaistorya. Di ko nababasahin niya kasi alam nyo, umay na ako dun sa inuulit-ulit nila na yun hindi ako sumasakay sa sinasabi nila. Para sa akin, hindi totoo kasi may lehitimong arrest warrant at nakipag-cooperate lamang ang gobyernong ito sa Interpol. At
Sasabihin nila, wala nang jurisdiction dito ang ICC sa Pilipinas. Half truth, half lies. Mamaya ipapaliwanag ko. Heto na naman mga kaistorya, si Harry Roque. Mamaya ka Harry Roque, dito muna ako kay Senator Amy Marcos. Inihain natin ngayong Martes, Marso 10, ang Senate Resolution number 340 upang busisiin muli ang buong katotohanan sa umano'y koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa International Criminal Court sa nangyaring pagdampot kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong nakaraang taon. Ito yan may illustration pa dyan mga kaistorya. Ang tanong, para kanino ba yan? Yung Senate Resolution number 340 na yan ni Senator Amy Marcos, para sa sambayan ng Pilipino ba? O para sa iisang tao lamang, o dili kaya ay para sa iisang partido lamang? Isa pang tanong, kanino siya naglilingkod? Sa taong bayan o sa iisang tao o sa iisang partido lamang? Hindi ba? Mga kaistorya, kayo nga po ang sumagot dyan sa comment section. Si Harry Roque na naman. Sige. Sabi niya, naku po, kapag kinuha ni Inday Sara Duterte si Mangga, hindi ang susuportahan ng mga DDS. Ito po ang paliwanag. Lumalaro kasi si Senator Amy Marcos pero ayaw naman sa kanya umano ng mga DDS. Sino bang tinatawag na Mangga dyan ni Roque? Wala namang iba. Diba? O doon tayo sa ICC jurisdiction. Gamitin natin itong University of the Philippines Law Center. Wala nga bang jurisdiction, mga kaistorya? Kasi 2019, hindi na tayo member ng ICC. How about 2019 backwards? Sige, the Philippine case in the ICC. Disentangling knee-jerk challenges. Nandun tayo sa jurisdiction dito. ICC's jurisdiction over a non-member. Basahin ko pa sa ibaba. Nandito yan mga kaistorya sa ibaba. Dito sa consideration, so on and so forth. Dito tayo. A state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision. Even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings, whatever process was already initiated before the International Criminal Court obliged the state's party to cooperate. Anong ibig sabihin nun, mga kaistorya? Kahit paika tayo ay tumiwalag na sa ICC, obligado pa rin tayong makipag-cooperate sa investigasyon ng ICC, mga kaistorya. Prior to that membership natin, before we, sabi nga mga kaistorya, ano bang tamang termino sa Tagalog? Sige, yun na lang, tumiwalag o kumalas, sa ICC. So, meaning to say, mga kaistorya, madaling sabi, ilang beses ko na itong inuulit-ulit, kung ang totoo nakakaumay na, kaya lang mga kaistorya, inuulit-ulit nila. Sabi nga, ang kasinungalingan kasi, once na inuulit-ulit, ay nagiging parang katotohanan. Ulit-ulit nila yan, walang tigil yan na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sabi ko naman, half truth, half lies. May jurisdiction ang ICC na usigin ang sino man, mga kaistorya, dito sa Pilipinas, noong member pa tayo ng ICC. Yun ang pinag-uusig ng ICC, hinahabol, at tayo may obligasyon na makipag-cooperate doon kahit ngayong hindi na tayo member ng ICC. Hindi naman tayo pinag-uusig ng ICC sa panahong tayo kumalas na. Ang pinag-uusig nila, yung mga nakumit na crimes against humanity nung panahong member pa tayo ng ICC. Until the withdrawal took effect on March 17, 2019, the Philippines was committed to meet its obligation under the Rome Statute. Any and all governmental acts up to March 17, 2019 may be taken cognizance of by the International Criminal Court. Sige, dispute ninyo ito. University of the Philippines, College of Law na po ito ng University of the Philippines. Sige nga, sino mas marunong sa inyo kaysa dyan? Mga abogado yan. Magagaling na mga abogado yan. Diba mga kaistorya? O dito pa tayo, isa pa. Alam din ng ICC, nasa website tayo ng ICC Republic of the Philippines. Doon tayo sa
jurisdiction. Ayan o. November 2011 to 16 March 2019, the Philippines withdrawal of the Rome Statute took effect on 17 March 2019, 1 year after the country gave notification of the withdrawal. So on and so forth. Jurisdiction. The Philippines, state party to the Rome Statute since 1 November 2011, deposited a written notification of withdrawal from the statute on 17 March 2018. While the Philippines withdrawal from the statute took effect on 17 March 2019, the court retains, dito tayo ha, the court retains jurisdiction with respect to alleged crimes that occurred on the territory of the Philippines while it was a state party. Anong ibig sabihin? Nananatili ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas doon sa mga alleged crimes na nangyari sa teritoryo ng Pilipinas noong tayo ay member pa ng ICC from 1 November 2011 up to 16 March 2019. Yan yung hinahabol ng ICC. Hindi naman kasi sinasabi yan ng Duterte camp at ng mga supporters nila. While the relevant crimes appear to have continued after this date, Pre-Trial Chamber 1 noted that alleged crimes identified in the Article 15, 3 requests were limited to those during, yun lang ang hinahabol nga ng ICC. Yung mga panahong member pa tayo ng ICC, may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, na usigin tayo. At obligado tayo mga kaistoryan na tumugon at makipag-cooperate doon. Ganun yun, mga kaistorya. No? Kaya lang, hindi naman kasi nila pinapaliwanag. Why? Kasi, ako mga kaistorya, binabasihan ko lang, yung alam kong totoo, kasi yun lang yung magaan sa pakiramdam. Ayaw ko kasi na mailigaw ang mga manunood sa isang kasinungalingan, o kaya naman ay half truth and half lies. Marumi na nga ang politika, dadagdagan mo pa ng dumi. Magkaroon man lang sana ng mga taong naninindigan para sa tama at katotohanan. Yung politika sa Pilipinas, wala na. Personalan na eh. Pang-personal na eh. Hindi na pang-sambayan ng Pilipino eh. Nakakadismaya. Actually, kaya naman yan sila nagbabangayan. Mga political interest naman pinaglalaban ng mga yan. Agawan ng kapangyarihan, agawan ng posisyon. Yun lang naman yun, mga kaistorya eh. Hindi naman kapakanan ng sambayan ng Pilipino pinaglalaban nila. Hindi ako naniniwala ron. Ewan ko lang. Anyway, just my 2 cents. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na may ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nauumayin ako dito sa mga walang katigil-tigil, hindi nila tinitigilan. Ewan. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. Pati na yung mga bagong viewers natin. Maraming salamat. Higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Hindi pa ako nagla-live kasi inuubo pa ako. Actually, wala naman akong problema. Makati lang talaga sa lalamunan. Pasensya na kayo. Pagtiyagaan nyo na muna itong ganito mga ka-istorya. Sige po, sa susunod po uli. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.